Nagkalat ng mga maruruming damit sa sahig, amoy ng nasusunog na kanin, kalansing ng barya at ingay ng mga nagtatawa ng tao mula sa kusina na dumikit na ang mga pangupo sa kanilang mga upuan habang binabalasa ang baraha. Yan ang eksenang tila sirang plaka na paulit-ulit na sasaksihan at naririnig ni Eunice Alegre, 28 years old, sa maliit nilang tahanan. Ezekiel! Simon! Tapos na ba kayo maligo dyan? Bilisan niyo at malilate na kayo sa pagpasok. Sigaw ni Eunice mula sa kusina, habang aligaga sa paghahanda ng baon ng mga nakababatang kapatid. Eunice, ano ba yan? Ang kanin sunog na. Sigaw ni Alberto, ang kanyang ama, na kagaya ng ina, abalang-abala rin sa ginagawang pagsusugal, kasama ang dalawa nilang kapitbahay. Opo, tatay, sorry po. Mabilis na pinatay ni Eunice ang apoy ng stove at nilagay na ang mga baon ni Ezekiel at Simon sa mga bag ng mga ito. Nang matapos mag-asikaso sa kusina, dala ang bag ng mga kapatid, dumiretso na si Eunice sa kwarto kung saan katatapos lang magbihis ng uniforme ng mga kapatid. Sinukbit niya ang bag ng mga ito at sa kanya kinuha ang pitaka na nasa lumang sling bag niya. Lumuhod siya sa harapan ng mga kapatid upang mapantayan sila. Ito ang baon niyo. Pagbutihan niyo ang pag-aaral niyo, ha? Para hindi kayo magaya sa akin. Nilagay ni Eunice sa kamay ng kapatid ng tig 20 pesos. Sakto na yon dahil naglalakad ang mga ito papasok sa malapit na elementary school sa syudad nila. Opo, ate. Ano sinasabi ng ate sa inyo palagi? Okay lang na di matalino. Ang mahalaga, maging madiskarte, mabait at porsigito. Halos sabay na tugunin na Ezekiel at Simon. Very good. O sige na, umalis na kayo. Hinalikan ni Eunice ang dalawa at hinatid niya ang mga ito palabas ng bahay. Nang makaalis na ang mga kapatid, dinampot ni Eunice ang mga nagkalat na damit sa sahig at nilagay yan sa laundry basket. Kinuha ni Eunice ang tuwalya, saka yun sinukbit sa balikat bago pumasok ng banyo. Ngunit nang pihitin niya ang handle ng nangangalawang nilang shower, nangunot ang kanyang noo nang walang lumabas sa tubig doon. Puisit, ngayon ka pa talaga nagloko ah. Inis na saad ni Eunice at nagtapis ng tuwalya bago lumabas ng silid. Nay, tay, sira na naman po yung shower natin. Pakiayos naman ho, malilate ako sa trabaho sa fast food eh. Gawan mo na lang ng paraan yun, Eunice, malahi ka na. Baka may maluwag lang na piyesa dyan. Huwag mo nga kami istorbohin dito at baka matalo kami. Tugon ni Marites. Tay, pwede po ba pakaigiban muna ako kahit isang timbalang? Kaya mo na yan, anak. Nagfo-focus ako dito. Ang lapit-lapit ng poso. Wala ka bang pa? Nagpakawala ng buntong hininga ang dalaga at inis na napakamot sa ulo. Malapit ba yung 2 bahay mula dito? Ano pa nga bang aasahan ko sa inyo? Lumaki si Eunice sa magulong tahanan. Noong may trabaho pa ang tatay niya bilang katiwala ng isang mayaman na matanda, masagana ang buhay nila at nakakapag-aral pa siya. Ngunit simula nang mamatay ang mayaman na matanda, nawala na sila ng pinagkukunang pera. Namulat ang mga magulang niya sa sugal at hindi na sila tumigil hanggang sa malulong. Napilitan si Eunice na tawagan ng tubero na lagi niyang pinag-aayos ng sira sa bahay nila, si Mang Jose. Tinawagan niya ang katrabaho na si Ryle upang sabihin na baka malate siya ng konti. Noon pa man, si Ryle na ang laging sumasalo sa kanya sa tuwing mauhuli siya sa trabaho. Tao po. Ilang minuto lang nakarinig na ng tawag si Eunice mula sa labas ng bahay nila, kaya lumabas na siya. Hindi naman niya inaasahan na, imbes na si Mang Jose ang madatnan, isang matangkad na binata na matipuno ang pangangatawan ang bumungad sa kanya. Undercut ang gupit, ng kulay itim tong buhok, makapalang kilay, nagmamay-ari ng pares ng hooded eyes, matangos ang ilong, at magandang labi. Nakasuot ito ng puting sando kaya naman, hubog na hubog ang pangangatawan nito. Kayo po ba si Miss Alegre? Oo, ako nga yun. Napalanok si Eunice at pakiramdam niya bigla siyang pinagpawisan. Yun ang unang beses na makaramdam siya ng kaba dahil lang sa isang gwapong lalaki. Masamang pakiramdam ni Mang Jose ngayon, kaya ako pinapunta niya. Ano po ba ipapayos ninyo?
Pinapasok ni Eunice ang binata. Habang inaayos ito ang shower, nakamasid lang si Eunice sa pinto ng banyo. Nabanggit ni Mang Jose na napapadalas ang pagkasira nitong shower niyo, ma'am. Ayaw niyo bang palitan? Wala pa sa budget eh. Hanggat di pa yan naglalabas ng dugo, ayos pa yan. Bahagyang natawa ang binata. Parang humihingi na nga siya ng kapalit. Eunice! Natigilan sila pareho nang marinig ang boses ng ama ni Eunice mula sa kusina. Mabilis na pumunta ang dalaga patungo doon. Tay, bakit ho? Naabutan niya ang ama na hawak ang kaldero na may kanin. Tignan mo ang ginawa mo. Sinunog mo pa yung kanin, tapos wala ka pang nilutong ulam? Napapitlag siya sa paninigaw ng ama. Sorry tay, hindi ko nabantayan kasi. Puro ka dahilan, wala ka talagang kwenta. Tay, wag naman ho. Iyak ni Eunice nang ibato sa kanya ng ama ang kaldero at tumama yun sa braso niya. Dahil bagong luto ang kanin, mainit pa ang kaldero at nagdulot yun ng paso sa balat ng dalaga. Nag-alisa ng kasama nilang nagsusugal at pinanood lang ni Marites na sabunutan ng asawa niya ang dalaga. Aray tay, tama na ho, nasasaktan ako. Ang simple-simple na nga lang ng gagawin mo. Hindi mo pa maayos. Ginagawa ko naman ho lahat ah. Kanin lang nagagalit ako samantalang buong buhay ko, pangarap ko, pati kaluluwa ko, sinakripisyo ko na para sa inyo at sa mga kapatid ko. Bastos ka. Akmang sasampalin na ni Alberto ang dalaga. Nang may pumigil sa kamay niya. Maulang galang na po, pero sumusobra na po kayo. Napatingin silang lahat kay Mateo, na siyang nagpigil sa kamay ni Alberto. Sino ka naman? Ba't ka nandito sa pamamahay ko? Galit na tanong ni Alberto. Di na mahalaga kung sino ako. Anong klaseng mga magulang kayo? Nagagawa niyo pang sakta ng anak niyo na walang ibang ginawa kundi pagsilbihan at buhayin kayo? Nangunot ang noon ni Eunice. Paano niya nalaman yun? Nang subukang bawiin ni Alberto ang kamay, hindi niya na yun mahila pabalik dahil sobrang lakas ng binata. Kaya naman napilitan siyang bitawan ng anak, saka siya pinakawalan ni Mateo. Naayos ko na ang shower niyo. Sa susunod, sana palitan niyo na. Mukhang panahon pa ng hapon yun. Bago lampasan ni Mateo si Eunice, lihim niya itong inabutan ng calling card at saka umalis. Sinundan ni Eunice ng tingin si Mateo at hinarap ang ama. Sorry talaga tay, papasok na ho ako sa trabaho. Nagmamadali siyang bumalik sa banyo at naghanda na ng sarili. Nang makapasok sa pinagtatrabahuhang fast food restaurant, lutang ang isip niya habang naglalagay ng orders sa paper bag para sa mga drive-thru orders. Hindi maalis sa isip ni Eunice ang nakasulat sa calling card. Isang mensahe mula sa binata na kung kailangan ni Eunice ng tulong, tawagan niya lang ito at darating ito. Nalaman ni Eunice na ang pangalan pala ng binata, Mateo Zamora. Nakalagay na rin ang numero nito sa maliit na card. Okay ka lang ba? Napatingin si Eunice kay Ryle nang bigla itong sumulpot sa tabi niya at tinulungan na siyang mag-pack ng orders. Oo, pagod lang. Pinagilitan ka na naman ng magulang mo, no? Matanda ka na, Eunice. Ba't di ka pa bumukod? Iwan mo na yung mga irresponsable mo mga magulang. Hindi pwede, Ryle. Hindi ko pwedeng iwan yung mga kapatid ko kina nanay eh. Mas okay na ako na yung magdusa kesa sina Ezekiel at Simon. Marami pa akong pangarap para sa kanilang dalawa. Di sama mo sila. Hindi yun ganun kadali. Nasa pinto pa lang ako ng bahay, baka kalad ka rin ako ni tatay pabalik sa loob. Masyadong delikado at ayaw ko mapahamak yung mga kapatid ko. Kailan mo ba pipiliin niya sarili mo? Yaya Eunice. Sinamaan ni Eunice ng tingin ng lalaki. Huwag mo akong tawagin ganyan. Oh, bakit di ba totoo? Halos patayin mo na yung katawan mo kakatrabaho rito. At kakatrabaho mo sa inyo. 28 ka pa lang pero mukha ka ng 40. Ryle, patulong naman dito. Sabay silang napalingon sa babaeng tumawag sa binata. Oh, iwan na muna kita. Huwag kang masyado magpapagod. Baka katawan mo na yung bumigay niyan. Nagpakawala ng buntong hininga ang dalaga at nagpatuloy na sa ginagawa. Gabi na makauwi si Eunice galing trabaho. Dala ang sling bag niya, pumasok siya sa bahay nila at dumiretso sa kwarto upang humiga sa kama. Yun na marahil ang pinakamasarap na pakiramdam pagkatapos ng nakakapagod na araw. Kinuha niya ang lilibuing pera mula sa pitaka, binuksan ang drawer, at saka kinuha mula roon ang garapon ng stick-o na may lamang pera. Konti na lang, makakaalis na kami rito.
Bulong niya habang pinagmamasa ng ipon. Sa may side table, dinampot niya ang isang gold necklace na merong pink heart pendant. Ang sabi ng magulang niya, regalo daw nila yun sa kanya nang baby pa lang siya. Kaya ingat na ingat doon, si Eunice. Yun lang ang nag-iisang bagay na nagpaparamdam sa kanya na mahal siya ng kanyang nanay at tatay. Ngunit hindi pa man siya nagtatagal sa kama, naririnig niya ang boses ng ina sa kusina. Salbahe kang bata ka! Agad na napabangon ng dalaga nang marinig ang iyak ni Simon sa kusina. Kasabay ng sunod-sunod na palo. Binitawan niya ang kwintas at agad na lumabas ng silid. Tinakbo ni Eunice ang daan patungo sa kusina. Nakita niya ang dalawang kapatid na pinapalo ng inang si Marites gamit ang walis tambo. Nay, tama na ho yan! Hinila ni Eunice sa mga kapatid papalayo sa ina. Sa kanya sila tinago sa likod niya. Pagsabihan mo yung mga kapatid mo, Eunice, ha? Natulog lang kami saglit ng tatay mo. Pagbangon ko, nahuli ko silang kumukupit sa wallet ko. Hinarap ni Eunice sa mga kapatid. Totoo ba yun? Sorry ate, nagugutom na kasi kami. Bibili lang sana kami ni Simon ng tinapay. Mariing napapikit si Eunice at sa kanya hinarap ang ina. Sorry, Nay. Pagsasabihan ko po sila, hindi na po mauulit. Siguraduhin mo lang, Eunice, kundi ikaw malilintikan sa akin. Binatukan ni Marites ang dalaga bago bumalik sa kwarto nila ng asawa. Niyakap ni Eunice sa mga kapatid, kalagitnaan ng gabi. Habang mahimbing ang tulog ng dalaga, nagising siya nang maramdaman na tila may tao sa silid. Nang buksan niya ang mga mata, nakita niya ang figura ng ama na marahang binuksan ng bag ni Eunice. Tay, ano pong ginagawa niyo? Kukuha ko ng pera. Tay, wala pa po akong sweldo. Sinubukang pigilan ni Eunice ang ama, ngunit tinulak siya nito kaya natumba siya sa kama. Nang makita ni Alberto na walang laman ng pitaka ni Eunice, hinalungkat niya ang drawer ng dalaga at nagkalat ang mga damit sa sahig. Tay, ano ba? Ginugulo niya yung gamit ko. Huwag kang magulo. Sinampal ni Alberto ang dalaga. Napaiyak naman si Eunice habang hawak ang pisngi. Pakiramdam niya biglang umikot ang paningin niya sa lakas ng pagkakasampal ng ama. Nakita ni Alberto ang tinatagong ipon ni Eunice. Sinungaling ka talaga. Sabi mo wala kang pera, ano to? Tay, parang awan niyo, naipon ko ho yan. Hindi nakinig si Alberto. Lumabas siya sa kwarto ng dalaga, dala ang garapon. Naiwan sa silid si Eunice, na umiiyak habang nakakuyom ang kamao. Sa puntong yun nakapagdesisyon na siya. Hindi niya na kaya. Kinuha niya ang calling card sa bag at ang cellphone niya. Sinarado niya ang pinto at tinawagan ang numero ni Mateo. Nang pumatak ang madaling araw, nag-empake si Eunice ng gamit. Sunod niya sinilip ang mga kapatid na mahimbing na natutulog sa double deck na nasa loob din ng kwarto niya. Hinaplos niya ang buhok ng mga kapatid. At saka umagos ang luha. Sorry Simon na Ezekiel. Aalis mo na si ate ha. Pero pangako babalikan ko kayo. Hahanap ako ng paraan para magkaroon ng malaking pera at pagkatapos nun, bibili ako ng bahay para sa ating tatlo. Hindi ko pa lang kayo pwedeng isama ngayon. Dahil hindi ko alam kung anong buhay naghihintay sa akin sa labas. Ayaw ko kayo mapahama kasama ko. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Eunice habang pilit pinipigilan ng paghikbi. Hinalikan niya ang noo ng mga kapatid at saka na umalis kahit na mabigat ang dibdib niya sa mga oras na yon. Dinampot niya ang kwintas na nasa ibabaw ng side table at saka binulsa yon. Dumaan siya sa bintana, marahang naglakad patungo sa likurang bahagi ng bahay at doon siya lumiban sa bakod. Dala ang gamit, tinakbo niya ang kalsada patungo sa kanto at mula sa malayo, natanaw niya mula sa ilalim ng liwanag ng streetlight ang isang motorsiklong itim. Nakasandal doon si Mateo na nakasuot ng leather jacket. Napalingon si Mateo sa dalaga nang mapansin ito sa peripheral vision niya. Tara na. Tanong ni Mateo nang makalapit ang dalaga. Napansin niyang namumula ang pisngi nito. Sinubukan niya itong hawakan ngunit umiwas si Eunice. Umalis na tayo. Tumango si Mateo at pinasakay niya ang dalaga sa motor. Napansin ni Mateo ang suot na sando ni Eunice kaya tinanggal niya ang leather jacket na suot at binalot yun sa katawan ng dalaga. Napatingala si Eunice kay Mateo at nagtama ang kanilang mga mata. Naramdaman ng dalaga ang mabilis na kabog ng dibdib niya, ngunit hindi niya yan pinahalata sa lalaki. Baka lamigin ka.
Mahaba ang biyahe natin. Paano ka? Don't mind me. Sumakay na sa motor ang binata at pinaandar niya ito. Inabot ng ilang minuto ang biyahe nila. Madilim ang paligid, tanging ilaw lang na nagmumula sa motor ang nagbibigay liwanag sa daan. Pumasok sila sa isang malaking gate na bukas. Hindi masyadong maaninag ni Eunice ang dinadaanan nila. Huli na, nang mapagtanto niyang tumigil sila sa harap ng isang malaking mansyon na punong-puno ng ilaw. Nandito na tayo. Unang bumaba si Mateo mula sa motor at inalalayan niya si Eunice na bumaba din. Nakatingala lang ang babae habang pinagmamasdan ng mansyon. Nasaan tayo? You'll find out soon. Halika na sa loob, kanina ka pa niya hinihintay. Maraming tanong ang naglalaro sa isip ni Eunice sa mga oras na yon. Ilan dito ay ang tanong na, bakit ba English ng English si Mateo? At sino naghihintay sa loob? Sumunod si Eunice kay Mateo, kahit na wala siyang idea kung pagpasok niya ba sa loob, ay mabuting tao ang naghihintay sa kanya o isang lider pala ng sindikato. Pagbukas ng malaking pinto, pumasok na sila. Nangunot ang noon ng dalaga nang mapansin ng isang pamilyar na matandang nakaupo sa sofa ng living room. Good evening, Lolo. Tawag ni Mateo sa lalaki. Saka lumapit dito upang magmano. Mang Jose? Napaawang ang bibig ni Eunice nang makumpirmang si Mang Jose yon. Ngayon, mas lalo pa siyang naguluhan. Eunice, iha, I'm so glad to see you. Tumayo si Mang Jose at niyakap siya. Ngayon mas nadagdagan pa ang tanong sa isip ni Eunice. Yun ay ang tanong na, bakit nag-i-English din si Mang Jose? Ano po nangyari? Naguguluhan ho ako, nasan ako? Welcome to my house, iha. Nanlaki ang mga mata ni Eunice. Bahay niyo to? Oo, Eunice, bahay ko to. Pero paano ho nangyari yon? Gano'n na ba kalaki yung kinikita niyo sa pagiging tubero? Kailangan ko na ba magbago ng karir para maging kasing yaman niyo? Puro ka talaga kalokohang bata ka. Totoo na nagsimula ako sa pagiging tubero. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin yan iniiwan dahil masaya ako nakakatulong sa mga tao. Pero isang araw naisip ko na, bakit ba nagtitiis ako sa ganun trabaho kung may pera at ari-arian na ako? Kaya nagdesisyon na akong tumigil na sana kaso ay nakilala kita. Nakita ko ang busilak mong puso. Ngunit na makita ko kung paano ka itrato ng mga magulang mo, naaawa ako sa'yo. Masaya ako na sa wakas, nagkaroon ka ng lakas ng loob na tumakbo papalayo sa kanila. Humarap si Mang Jose kay Mateo. Siya si Mateo, kaisa-isang apo ko, sa isang anak ko babae, at kaisa-isang tagapagmana ng lahat ng yaman ko. Walang nasabi si Eunice. Parang hindi pa rin naa-absorb ng utak niya ang lahat ng mga nalalaman niya. Pagkatapos ng usapan session sa matanda, sinamahan siya ni Mateo papunta sa ikalawang palapag ng bahay, patungo sa kwarto na nakalaan para sa kanya. Pagpasok sa silid, bumungad kay Eunice ang malawak na kwarto na white and brown ang theme. May malaking cabinet, king-size bed, banyo, at balkonahe. Naamoy pa niya ang lemon scent na air freshener at naramdaman niya ang lamig ng aircon. Magpahinga ka na. Tulog na ang mga kasambahay kaya kung may kailangan ka sa akin ka magsabi. 2 kwarto mula dito ang kwarto ko. Just knock on my door. Binaba ni Mateo ang gamit ni Eunice. Bakit niya ito ginagawa? Ang alin? Yung pagtulong sa akin. Hindi niya naman ako kaano-ano. We helped you because you need help. Di naman yung sapat na rason. Well, for me, that's enough reason to save you. Have a good night's sleep, Eunice. Lalabas na sana si Mateo nang tawagin siya ni Eunice. Itong jacket mo pala. You can keep it. Nang makalabas si Mateo at maisara ang pinto, naupo si Eunice sa malambot na kama. Hindi pa ako natutulog, nananaginip na ako. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan maagang nagising si Eunice. Hindi rin siya makatulog dahil iniisip niya ang mga kapatid. Pagbaba niya sa unang palapag ng mansyon, sinalubong siya ng isang kasambahay at sinamahan siya sa dining area. Good morning, iha. Tamang-tama. Saluhan mo na kami. Mabilis na tumayo si Mateo at pinaghila siya ng upuan. Good morning. Good morning din. Nakatulog ka ba na maayos? Tanong ni Mang Jose.
Opo, ang lamig po sa kwarto. Anong plano mo ngayon? Papasok ko ako sa trabaho. Maghahanap din po ako ng rental apartment para makaalis na po ako agad. Nakakahiya naman po kasi kung magtatagal pa po ako rito. Why? You can stay here as long as you want. Wika ni Mateo. Oo nga, iha. Di naman kita pinapaalis eh. Kahit na ho, ayoko naman po abusuhin yung pagiging mabait niyo sa akin. No, Eunice. Alam mo, mas mabuti pa dito ka na tumuloy. Walang problema sa akin, total. Kami lang naman ni Mateo ang nandito sa mansyon. Minsan umaalis pa siya. Okay lang po ba? Oo nga. Kung gusto mo, bibigyan din kita ng pera para makapagsimula ka. Naku, hindi na po. Sapat na po yung pagpapatuloy niyo rito sa akin. Tumango naman si Mang Jose. Pagkatapos kumain ng agahan, naghanda na si Eunice sa pagpasok. Magko-commute na lang sana siyang ngunit nagpumilit si Mateo na ihatid na lang siya dahil madalang nga ang dumadaang sasakyan sa lugar. Paglabas nila ng mansyon, namangha si Eunice sa ganda at lawak ng hasyenda. Hindi niya ito masyadong naaaninag kagabi, ngunit ngayong umaga, mas nakita niya ng maayos ang lugar. Grabe, di ko inakalang ganito kayaman si Mang Jose. Biruin mo, may tinatago pala siyang hasyenda. Hindi lang halata kay Lolo na mayaman siya at hindi rin naman siya nagmamayabang. That's what I love about him. Feeling ko nga hindi ko deserve na maging tagapagmana ng lahat ng ari-arian niya. Bakit naman? Feeling ko lang. Alam mo, katulad ng lolo mo, alam ko mabuti ka ring tao. Napataas ang isang kilay ni Mateo. Really? Tumango si Eunice. Ngumiti si Mateo. Kinuha niya ang bagong helmet na binili niya kanina para sa dalaga. Sinuot niya yon sa ulo ni Eunice at habang ginagawa niya yon, nakafocus naman ang dalaga sa mukha ni Mateo. Ngayon ko napatunayang may favorite talaga si Lord, no? Tingnan mo naman kasi ang lalaking to. Gwapo na, mabait, mayaman at napakabango pa. Swerte naman na magiging girlfriend nito. Jackpot! Saad ni Eunice sa isip. Nang maikabit ang helmet, sumakay na si Mateo sa motor at sinuot ang sarili nitong helmet. Sumakay na rin si Eunice at nabigla siya nang kunin ni Mateo ang kamay niya at pinulupot to sa bewang ng binata. Hold still, baka mahulog ka. Napakagat sa ibabang labi niya si Eunice at ginawa ang sinabi ng binata. Parang napapaso siya habang nakakapang matigas na abs ni Mateo. Ngunit hindi niya yun pinahalata. Pinaandar na ni Mateo ang motor at umalis na sila. Pagdating sa fast food restaurant, bumaba na si Eunice at ibinalik ang helmet sa lalaki. Mula sa loob nakamasid si Ryle na abala sa pagpupunas ng mga lamesa. Nakita niyang kumaway si Eunice sa lalaki na nakamotor. Saka na ito pumasok sa loob na may malawak ng ngiti. Saya natin ngayon ah. Ayaw magtunog inis ni Ryle ngunit hindi niya naiwasang magsalita ng ganon. Napalingon si Eunice sa katrabaho. Uy, Ryle, kanina ka pa ba dyan? Di kita napansin. Oo, sino negative sa'yo? Si Mateo ba? Kaibigan ko. Magbibihis na ako sa locker room, ha? Sinundan lang ni Rel ng tingin si Eunice. Umaga pa lang ngunit tila nawala sa mood ng lalaki at nagpatuloy na sa pagpupunas ng lamesa. Pagpatak ng hapon, nagpalit na ng damit si Eunice at handa na sanang umuwi nang biglang dumating si Ryle sa locker room. Uwi ka na ba? Sabay na tayo. Naku Ryle, hindi pwede eh. Bakit naman? Hindi ba umuwi naman tayo na sabay lagi? Ba't ngayon hindi na pwede? Napakamot sa ulo niya si Eunice. Ayaw niyang magsinungaling kay Ryle. Hindi niya pa nasasabi rito ang nangyari sa bahay nila. Kung saan siya tumutuloy ngayon. Pero hindi niya rin alam kung paano ipapaliwanag sa kaibigan na nakatira siya ngayon sa mansyon kasama ang tubero nila. Hirap kasing ipaliwanag, Ryle. Biglang tumunog ang cellphone ng dalaga. At chinek niya ang mensaheng dumating mula yun kay Mateo. Sinasabing nasa labas na ito. Nabasa yun ni Ryle at napaiwas siya ng tingin. Next time na lang ako magkukwento sa'yo, Ryle. Kailangan ko na umalis. Nagmamadali si Eunice na sinarado ang locker niya at tumakbo palabas ng restaurant. Sinundan naman siya ni Ryle at nakita niya si Eunice sa labas kasama si Mateo. Nagsiselos siya. Oo, nasasaktan siya ng sobra. Para sa kanya lang dapat si Eunice. Kanya lang.
Samantala, nakiusap naman si Eunice sa binata na pumunta muna sila sa paaralan ng kapatid niya. Nais niyang makita ang mga ito. Mula sa front gate ng paaralan, nakita ni Eunice sa mga kapatid na lumabas. Ezekiel, Simon! Napalingon ang dalawang bata sa direksyon ni Eunice. Ate! Sabay nilang tugon at tumakbo palapit sa kapatid. Niyakap nila ang dalaga. Masaya ako makita kayo. Ate, saan ka ba nagpunta? Kala namin hindi ka nababalik. Kailangan ko umalis para sa inyo. Umupo si Eunice para mapantayan ng dalawa. Sa kanya binigay ang binili niyang pagkain at laruan para sa mga ito. O heto, hati kayo dyan sa binili kong spaghetti at puto. Tapos tig-isa kayong robot. Tapos, kumuha si Eunice ng pera sa pitaka at inabot yun sa mas nakatatanda na si Ezekiel. Heto ang baon niyo para sa isang linggo. Kayo nang bahala mag-budget dyan. Tapos kapag kulang, bibigyan ko na lang ulit kayo. Huwag niyo sasabihin kay nanay at tatay na pinuntahan ko kayong dalawa, ha? Ate, umuwi ka na. Namimiss ka na namin. Wala na nagluluto ng pagkain. Sina nanay at tatay pinapagalitan kami kasi alam nila umalis ka Pumatak ang luha ni Eunice ngunit agad niya yung pinunasan. Sorry pero hindi pa ako makakauwi. Nag-iipon pa ako para makuha ko kayo. Promise ate, kukunin mo kami? Promise. Nakangiti lang si Mateo habang pinapanood si Eunice na yakapin ng mga kapatid. Nalaman niya kung gaano kahalaga ang mga kapatid ng babae dito at kung gaano niya kamahal ang mga ito. Doon pa lang, napatunayan niya ng may pagtingin siya sa tamang tao. Anong palaging sinasabi ni ate sa inyo? Okay lang di matalino, mahalaga maging madiskarte. Very good. Di na rin sila nagtagal at nagpaalam na si Eunice sa mga kapatid. Bago bumalik sa asyenda, dumaan muna sila sa Cafe Confidant para magmerienda. Umorder sila ng 2 milk tea at 2 donut. Salamat sa pagpayag mo na puntahan yung mga kapatid ko Aniya sa lalaki. You're welcome, di naman big deal yun. Anong trabaho mo? I manage my lolo's properties and businesses. Most of the time, nakikipag-meeting sa mga possible buyers ng mga paninda ng hasyenda. Parang di naman halata na busy ka lagi. Kagaya ngayon, imbis na ihatid mo na ako pabalik sa inyo, at magtrabaho ka na, nagawa mo pa akong samahan upang kumain dito. If it's you, I'm not busy. Natigilan si Eunice. Kalaunan, natawa siya upang itago ang pagngiti. Anong sinasabi mo? Pinapasweldo ba kita? I like you, Eunice. Tinitigan ng dalaga si Mateo ng ilang segundo. Hinintay ni Eunice kung babawiin ba ni Mateo ang sinabi, ngunit hindi nito binawi yon. Nagbibiro ka, di ba? Nope. I know it sounds cheesy but I think I have a crush on you. Hindi ko alam kung kailan nangyari, but I like you. Alam mo, sa susunod, bumili ka na ng kotse. Nangunot ang noon ni Mateo. Iniisip kung anong kinalaman nun sa confession niya. Why would I buy a car? Kasi kakamotor mo, parang pinapasok na ng hangin yung utak mo. At nagsasabi ka na ng kung ano-ano. Ako masamayan baka mawalan pa ng tagapagmana si Ma Jose. Natawa naman si Mateo at biglang naging seryoso. I mean it, Eunice. The first time I saw you, pakiramdam ko lalabas ang puso ko sa sobrang bilis ng tibok nito. And this feeling is new to me. And you're the first girl that made me feel this way. Bumaba ang tingin ni Eunice sa milk tea nasa harapan niya. Mateo, kasi... It's okay, Eunice. I'm telling you this because I want you to know that I admire you. Hindi ko naman sinasabi to para hingin ng kapalit yung nararamdaman ko para sa'yo. There's no such thing like that. But I would love it if we could be friends. Oo naman, pwede naman tayong maging magkaibigan. Ngumiti si Mateo sa kanya. Thank you, Eunice. Itinaas ni Mateo ang hawak na milk tea. Cheers. Tumawa si Eunice sa ginawa nito. Cheers. Sabay nilang tinikman ng inumin. Ngunit hindi naman doon nakafocus si Eunice. Hindi niya maalis sa isipan na nag-confess sa kanya ang isang lalaking katulad ni Mateo. Actually, hindi naman niya nire-reject ang binata. Sigurado naman siya sa sarili na may nararamdaman din siya para kay Mateo. Pero para sa kanya,
Ayaw niyang magtapat sa isang tao, lalo na kung bago pa lang yung nararamdaman, dahil baka infatuated lang siya. Isang buwan ang nagdaan at tila napakabilis ng mga araw. Mabilis na naka-adapt si Eunice sa buhay sa hasyenda. Pumapasok pa rin siya sa trabaho at kapag nasa mansyon, tumutulong siya sa mga gawaing bahay o kaya nag-iikot sa hasyenda kasama si Mateo upang magpahangin. Naging hatid sundo na rin siya ng binata, kahit sabihin niya na hindi na kailangan. Isang beses sa isang linggo, binibisita nila sina Simon at Ezekiel. Mas nakilala ni na Mateo at Eunice ang isa't isa at mas lalong nahulog ang loob ni Mateo sa dalaga. What's that? Mukhang masarap yung niluluto mo ah. Amoy pa lang. Ito? Tinolang manok na native. Paborito kasi ito ni Mang Jose. Nag-promise ako sa kanya na ipagluluto ko siya. Kumuha si Eunice ng sabaw gamit ang sandok na pinakahalo. Kumuha ng kutsara, isinalin doon ang sabaw, saka yun hinipan na tinikman. Sumandal si Mateo sa may kitchen counter at sa kanya pinag-cross sa mga braso. That looks good. Nagkatinginan sila ng biglang kumalamang sikmura ng binata at sabay silang natawa. Kumuha si Eunice ng sabaw at hinipan yon, ngunit sa pagkakataong ito para naman kay Mateo. Tikman mo. Hindi inalis ni Mateo ang tingin sa dalaga at saka tinikman ng sabaw sa sandok. Wow, masarap nga. This is good, Eunice. Bahagyang natawa ang dalaga, ngunit kalauna na wala rin ang ngiti. Nang mapansin ni Mateo ang pagbabago sa reaksyon ni Eunice. May problema ba? Wala naman. Paborito rin kasi nila Simon at Ezekiel ang tinola eh. Hinawakan ni Mateo ang magkabilang balikat ni Eunice at iniharap ito sa kanya. Pinatunghay niya ang dalaga. Makakasama mo rin sila. One day, you'll be able to cook for them, their favorite tinola. Isang tipid ng ngiti ang binigay ng dalaga at saka tumango. Tama ka. Salamat ha. Kasi kapag nalulungkot ako, nandyan ka para pagaanin ang loob ko. Hinaplos ni Mateo ang mukha ni Eunice. Ayaw ko nakikita ka nakasimangot. At naputol ang pagtititigan nila nang biglang pumasok ang kasambahay sa kusina. At napalingon sila rito. Sir Mateo, nandyan po ang ninong at ninang nyo. Naunang nagpunta si Mateo sa may receiving area ng mansyon. Sa likod, nakasunod lang si Eunice. Ninang Carla, Ninong Troy, mabuti at napabisita po kayo. Bineso ni Mateo ang mag-asawa at niyakap ang mga ito. Hello dear? Aba oo naman. Namimiss ka na namin ni Troy. Nanggaling kami sa bahay niyo, sabi ng mama mo dito ka na nakatira. Hindi mo man lang kami binibisita. Pasensya na Nina, busy lang sa trabaho. At dahil dyan, ipaghanda mo na lang kami na makakain. Nasaan ba ang lolo Jose mo? Sa likod ay tahimik lang na nakikinig si Eunice at si Carla ang unang nakapansin sa dalaga. Mateo, hindi mo naman sinabi sa amin na may kasama ka pala. Lumapit si Carla sa dalaga at hinawakan niya ang kamay nito. Magandang tanghali po, ako po si Eunice, kaibigan po ni Mateo. Nice to meet you, Eunice. My name is Carla. You can call me Tita na lang, and he is my husband, your Tito Troy. Nice meeting you po. Oh, Eunice, you're so pretty. Niyakap ni Carla ang dalaga, at nagulat naman si Eunice sa ginawa ng ginang. Bago pa maubusan ng hininga ang dalaga, si Mateo na ang naghiwalay sa kanilang dalawa. Ninang, masyado din naman siya nagustuhan. Malayo po dito ang ospital. Nako, pasensya na Mateo. Natutuwa lang ako makita siya. Ikaw kasi, wala kang kapatid na babae kaya kayo lang lagi ng ninong mo nagbabanding. Ay teka, magkaibigan lang ba talaga kayong dalawa? Nagkatinginan sina Mateo at Eunice at sabay ring nag-iwas. Naging awkward ang tanong na yun sa kanila at sa puntong yon nakaramdam naman si Carla. Oh, I'm sorry. It's complicated pala. Taga saan ka ba, iha? Bumuka ang bibig ni Eunice ngunit walang salitang lumabas mula roon. Paano niya ipaliliwanag ang dahilan kung ba't siya naroon? Miski siya, naguguluhan na rin sa buhay niya. Paano pa kaya mag-asawang ito? Napansin ni Mateo ang pag-aalangan ni Eunice sa pagsagot, kaya siya na sumagot para dito. She's living temporarily with us. Mahabang kwento, Nina. Baka abutin tayo ng gabi kapag kinuwento niya pa sa inyo.
Mabuti pa, pakainin mo muna kami, Mateo. May naamoy ako mabango sa kusina. At saka, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko, nasaan ba ang lolo mo at maglalaro kami ng pusoy? I'll call lolo. Nasa taas po siya. For the meantime, sasamahan po muna kayo ni Eunice sa dining area para kumain. Nagluto ho siya ng tinola. Kagaya ng sinabi ng binata, unang nagpunta sa kusina ang mag-asawa, ngunit nagpaiwan saglit si Eunice kasama si Mateo. Salamat ha, di ko talaga alam ang sasabihin ko kanina eh. It's okay. Pasensya ka na rin sa ninang ko. Masanay ka na. Ganun na siya sadya. Okay lang. Mabait nga eh. O sige, mauna na ako sa kusina. Sumabay na rin kayong kumain ni Mang Jose ha. Bago pa man tumalikod si Eunice, muli siyang tinawag ni Mateo. Eunice, wait. Tumaas ang 2 kilay ni Eunice at hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Mamayang hapon sana may pupuntahan tayo. Saan naman? It's a surprise. You'll find out soon. Tumango si Eunice at saka na umalis. Pinagmasdan lang ni Mateo ang figura ng dalaga na pumasok sa dining area. Hapon na, nang mapagpasyahan ni na Carla at Troy na umalis. Dahil na rin napasarap ang kwentuhan ni na Carla at Eunice sa garden, hindi na nila namalayan ang oras habang sina Mateo, Mang Jose at Troy naglaro ng pusoy. Balik po kayo, Ninong. Wika ni Mateo na makalabas sila ng mansyon. Inalalaya naman ni Eunice si Mang Jose na bumaba sa 3 steps sa hagdan. Nang hihina na rin kasi ang tuhod nito. Kayo naman ang bumisita sa amin. Isama mo itong si Eunice para naman hindi lang kayo ng ninong mo at lolo mo nagkakatuwaan. Saad ni Carla. Natawa ang dalaga sa sinabi ng ginang. Natuwa rin naman siya na makasama ito ng halos 5 oras. Nalaman niyang hindi pala sila nagkaanak ng asawa nito. Kaya gano'n na lang ang atensyon na binibigay nito kay Mateo. Dahil ito na ang tinuturing nitong anak. Nabanggit din ni Carla na buong buhay niya gusto niya magkaroon ng anak na babae at makakasama niya sa pagsha-shopping. Kaya naman walang nagawa ang dalaga kundi pumayag nang pilitin siya ng ginang na lumabas silang 2 minsan. Oo naman, Ninang. Basta okay kayo, Eunice, okay rin sa akin. Mag-iingat kayo dyan, ha? Wika ni Mang Jose. Nagpaalam na sila sa mag-asawa at sumakay na ang mga ito sa dalang sasakyan na black BMW. Kumaway pa sila sa sasakyan habang unti-unti itong nawawala sa kanilang paningin. Sayang no? Ang swerte ng naging anak sana nila. Sigurado akong ibubuhos sila yung pagmamahal nila sa kung sino man yung anak nila. At kailanman hindi ito masasalat sa atensyon at pagkalinga. Bakit ganun ho, Mang Jose, no? Kung sino pa yung mga taong most likely na magiging mabuting magulang, sila pa yung hindi binibiyayaan. Wika ni Eunice. Hindi ko na alam, iha. Siguro ay ganun talaga ang buhay. Lolo, mabuti pa magpahinga na kayo sa kwarto nyo. Hinawakan ni Mateo ang isang kamay ng matanda at kasabay si Eunice, sinamahan nila ang matanda patungo sa kwarto nito. Nang makahiga na si Mang Jose, tumayo silang 2 sa pinto ng silid nito bago isarado. Magbibihis ka pa ba o yan ang susuotin mo? Saan mo ba kasi ako dadalhin? Kung kailan gabi? Kung ano-ano naiisip mong gawin? Ang haba-haba ng araw, Mateo. Basta, malalaman mo rin kung bakit. Let's go. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng dalaga at umalis na sila. Sakay ng motorsiklo ni Mateo, nagpunta silang 2 sa isang tagong lugar na napapalibutan ng mga puno. Ilang minuto lang huminto sila sa tapat ng isang gate. Sa loob nito, isang simpleng bahay na may isang palapag at maliwanag sa paligid. Bumaba sa motor si Eunice at tinanggal ang helmet. Niyakap niya ang sarili dahil sa lamig ng lugar, dala na rin ng mga punong sumasayaw kasabay ng hangin. Ang putik na natatapakan niya, patunay na umulan sa lugar kani-kanina lang. Nasaan tayo? Kaninong bahayan? It's all yours. Mabilis na napabaling si Eunice na nagkataong nakatingin din sa kanya. Hindi makapagsalita ang dalaga. Nagkibit-balikat si Mateo at saka hinila ang dalaga papasok sa loob. Teka, anong sinasabi mo sa akin? Ate! Hindi na natapos ni Eunice ang sasabihin nang mapalingon siya sa pinanggagalingan ng boses.
Nanlaki ang mata niya na makitang mula sa bukas sa pinto ng bahay, naroon ang dalawa niyang kapatid na may kasamang dalawang babae na base sa suot ay kasambahay. Simon? Ezekiel! Tinakbo ni Eunice ang pagitan niya at ng mga kapatid at niyakap niya ang mga ito ng sobrang higpit. Namuo ang luha sa mga mata niya dahil sa labis na saya. Anong ginagawa niyo dito? Dinala po kami ni Kuya Mateo. Nang maghiwalay silang tatlo, napatingin si Eunice kay Mateo na nakangiti lang habang pinapanood ng tatlo na magyakapan. Tumayo si Eunice at lumapit sa binata. Ano ibig sabihin nito? I bought this house for you and your siblings. Alam ko miss mo na sila at alam ko ito makakapagpasaya sa'yo. Don't worry, everything you need is here. Kung may kailangan pa kayo, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Maraming salamat talaga. Ito na siguro yung pinakamasayang araw sa buhay ko. Yun ay dahil sa iyo, Mateo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat. You don't need to pay me. I did this because I want to see you happy. Tumango si Eunice. Pumasok sila sa loob at sabay-sabay na kumain ng hapunan. Masaya siya at ang mga kapatid niya dahil sa wakas magkakasama na sila. Nang matapos kumain at makapagkwentuhan, pinatulog niya na ang mga kapatid. Humalik pa siya sa noon ng mga ito bago lumabas ang silid. Sa labas naghihintay si Mateo na nakasandal sa pader. Tulog na ba sila? Oo, napagod yata sa pagtawa kanina. You should rest too. Uwi na ako. Tumango si Eunice ngunit akmang aalis na ang binata. Hinawakan niya ang braso nito. Mateo, saglit. Humarap ang binata. Hindi nag-aksaya si Eunice ng oras. Agad niyang sinunggaban ng halikang labi ni Mateo. Hindi naman umalma ang binata. Agad na tinugon nito ang halik ni Eunice. Sa una marahan lang yun. Ngunit habang tumatagal, nagiging mas mapusok at mas malalim. Ipinulupot ni Eunice ang braso sa batok ni Mateo at niyakap ng binata ang dalaga. Sinandal niya ito sa pader at ikinulong ang mukha nito sa palad niya. Nang maghiwalay sila, pareho silang naghahabol ng hininga. Bahagya silang natawa, tumingin sa paligid na madilim kung gising pa ang mga kasambahay at saka dinala ni Mateo si Eunice sa bakanting kwarto ng bahay. Nagpatuloy sila sa paghahalikan hanggang mauwi sila sa kama. Please be mine, Eunice. Saad ni Mateo sa pagitan ng hininga nilang dalawa. Matagal na. Matagal mo na ako nakuha. Sa gabing yon, walang ibang tumatakbo sa isip ni Eunice kundi kasiyahan. Yun ang gabing buong puso niyang binigay ang sarili kay Mateo. Sigurado siya na nararamdaman niya, mahal na niya ang lalaki. Mahal na mahal. Kinabukasan, dinala ng binata ang mga gamit ni Eunice sa bago nitong bahay. Nagpaalam na rin si Eunice kay Mang Jose at masaya ang matanda na malamang kasama na ni Eunice sa mga kapatid nito. Isang araw, nang mapasyal si Eunice sa asyenda, sinamahan siya ni Mateo na maglakad-lakad habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Nilanghap nila ang amoy ng bagong pananim, at ang iba'y nagbubunga pa lamang, at ang amoy ng tumataas na damos sa paligid. Hindi ko naisip na ganito pala kapayapa tumira sa asyenda kapag kasama ka. Alam mo, ako din. Dito pala araw-araw pwede kang maglakad nang walang ibang makikita kundi magandang tanawin. Walang sasakyan, walang ibang tao huhusgahan ka. At ang tanging ingay lang, sipol ng hangin na tunog ng mga hayop. Yup, I do this most of the time when I need to breathe for a while. Ba't di mo kasama mga magulang mo rito? Bakit hindi sila dito nakatira? Hindi naman talaga kami close ng parents ko. They're both busy at work. Alam mo, simula ng bata pa lang ako, halos dito na rin ako lumaki kasama si Lolo. He was so kind and he has a lot of time for me. Kahit na marami siyang ginagawang trabaho. Si Lolo ang isang tao na pinaka-nakakilala sa akin. He knows my weakness, my strength, my fears, my favorites. The things that my parents doesn't know. He knows it. Hindi naman sa galit ako sa kanila. Siguro nagtatampo ako. Dahil sarili nila akong anak pero parang hindi.
Don't get me wrong, I love my mother and father, but I love Lolo the most. Lolos boy ka pala, no? Ako kasi hindi ko kilala yung mga lolo't lola ko eh. Ang weird nga. Alam mo ba wala akong baby pictures? Siguro dahil mahirap lang kami kaya hindi afford nila nanay at tatay na makalikom ng pictures ko nung baby pa ako. Pero yung mga kapatid ko may pictures sila, kompleto pa nga eh. You hate your parents? Ha? Di naman sobra. Kahit na madalas nasasaktan at nasisigawan nila ako, mahal ko sila. Sabihin natin na kagaya mo, may tampo rin ako sa kanila. Hindi ko maiwasang mainggit sa'yo. Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil hindi nagkulang sa pagmamahal ng lolo mo na ibinigay sa'yo. You're not lacking love. I can give you every love that I have. Napangiti si Eunice. Alam ko naman yon. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo eh. Tumigil sila sa paglalakad at sabay na tiningnan ng malawak na taniman ng kalamansi. Humarap si Mateo kay Eunice at hinawakan niya ang kamay nito. I want to marry you, Eunice. At kapag dumating ang araw na magkaroon tayo ng sarili nating pamilya, sisiguraduhin ko makukuha ng mga anak natin lahat ng pagmamahal at atensyon. Hindi sila maiinggit sa ibang bata na mahal ng mga magulang. Sila ang kaiinggitan kasi mahal na mahal natin sila. Tumango si Eunice habang nakatingin sa mga mata ni Mateo. Nakikita niyang isa itong responsableng tao, magiging isa itong mapagmahal na ama, na magiging anak nito. Nakikita niya ang lalaking makakasama niya habang buhay. Oo nga pala, tumawag si Ninang at Ninong kanina kay Lolo. Anniversary nilang dalawa at kabilin-bilinan. Isama raw kita. Bahagyang natawa si Eunice. Ang ninang mo talaga oh. Ibang klase talaga. Alam mo ba, parang ikaw pa yung mas inaanak niya kaysa sa akin eh. Ikaw na lang lagi yung tinatanong kapag tumatawag sa akin. Eh di sorry. Napapadalas nga rin ang paglabas naming dalawa. Alam mo ang bait niya. Alam mo ba, binilhan din niya ako ng bagong damit. Pati yung mga kapatid ko, kahit sabi ko wag na. Yeah, she's really nice. At habang tumatagal, nagiging magkamukha na kayo. Puro kakalokohan? Tara na nga, bumalik na tayo sa mansyon at magpaalam na tayo kay Mang Jose. Bumalik na nga sila ng mansyon at matapos kumain, umalis na rin sila. Kinabukasan maagang nagising si Eunice para intindihin ang mga kapatid para sa pagpasok ng mga ito. Pumasok din siya ng trabaho. Good morning, Eunice. Bati ni Ryle pagdaan ni Eunice sa pwesto nito. Good morning, Ryle. Ilang araw ka rin di pumasok, nagkasakit ka ba? Hindi. May inayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Pinagtakpan na lang kita kay boss para di ka masasante. Natigilan si Eunice at sa kanya sinarado ang pinto ng locker. Ryle, hindi mo na dapat ginawa yun. Bakit? Ganun naman lagi ang ginagawa ko, di ba? Ngumiti si Ryle at saka nagpamulsa. Okay, sige. Simula ngayon, huwag mo na yung gawin. Okay lang ako. Nagpapasalamat ako dahil nandyan ka palagi para pagtakpan ako kay boss. Pero hindi mo na kailangan gawin yun ulit para sa akin. Baka ikaw ang masisante. Ayoko mawalan ka ng trabaho na dahil sa akin. Wala yun, Eunice. Di ka nalang magpasalamat, tinutulungan na nga kita. Ngumisi si Ryle at umiwas ng tingin. Nangunot ang noon ni Eunice sa inasta ng binata. May problema ka ba sa akin, Ryle? Wala. Ryle, matagal na tayo magkatrabaho. Matagal na rin tayo magkaibigan. Alam ko kung kailan tayo okay. At kung naiinis ka sa akin. Yun na nga eh. Magkaibigan tayo, Eunice. Magkaibigan lang tayo. Ano bang ibig mong sabihin, Ryle? Ginulo ni Ryle ang sariling buhok dahil sa frustration. Ano ba, Eunice? Hanggang kailan ka ba magiging manhead? Di pa ba halata? Sa loob ng 5 taon natin magkakilala, di pa ba halatang gusto kita? Hindi nakapagsalita si Eunice. Bumaba ang tingin niya. Magtrabaho na tayo. Akmang aalis sa si Eunice ngunit tinawakan siya ng mahigpit ni Ryle. Aray, ano ba? Nasasaktan ako! Nagpumiglas si Eunice ngunit ayaw siyang bitawan ng lalaki. Ba't ka umiiwas? Narinig mo ba ako? Sabi ko gusto kita, Eunice. Ryle, alam mo naman noon pa, di ba? Kaibigan lang ang turing ko sa'yo, hanggang doon lang yon. Kaibigan? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, yun lang ang turing mo sa akin. Paano yung mga paglabas natin na magkasama? Wala lang ba yun sa'yo? Yung mga tingin mo sa akin? Yung pag-iyak mo sa akin kapag malungkot ka?
Wala lang ba yung lahat sa'yo? Haray ko, bitiwan mo ako! Kumawala si Eunice mula kay Ryle. Hinawakan niya ang namumulang parte ng braso niya na dulot ng mahigpit na hawak ng lalaki. Walang ibig sabihin lahat ng yun, Ryle. Ikaw lang nagbibigay ng mali siya sa lahat ng yun. Sorry kung nasasaktan ka pero hanggang kaibigan lang turing ko sa'yo. Yun lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ko naman alam na lahat ng ginawa mo para sa akin. Dahil akala mo may gusto ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, hindi mo na kailangan gawin lahat ng yan dahil magre-resign na ako. Magre-resign? Pagak na tumawa si Ryle. Hindi mo nalang sabihin na may relasyon kayo na lalaki nag-aatid sundo sa'yo rito. Mateo ba yan? Ano, binahay ka na ba niya? Sinampal ni Eunice si Ryle. Doon lang natigil sa pagsasalita ang lalaki. Oo, may relasyon kami at oo, mahal ko siya. Pumatak ang luha ni Ryle. Pakiramdam niya sinaksak siya sa sakit na nararamdaman. Kaya pwede ba itigil mo na yung ilusyon mo sa ating dalawa? Umalis na si Eunice at wala nang nagawa si Ryle, kundi ang suntukin ng locker hanggang sa magdugo ang kamao nito. Sa maghapon, hindi nagpansinan ng dalawa. Nagpasa na rin ng resignation letter si Eunice. Nagbabalak na kasi siya mag-apply ng trabaho kay Mang Jose, kahit kasambahay o kaya naman tauhan sa hasyenda. Nabanggit kasi ni Mateo yun sa kanya na ang mga tao roon sinusweldohan, kaya natuwa si Eunice at gusto niyang subukan. Kinahapunan, paalis na sana si Eunice nang biglang dumating sina Alberto at Marites. Nagwawala at hinahanap siya. Tito o tita, huwag po kayong manggulo dito. Nakakaya sa mga customer. Pigil ni Ryle sa mag-asawa. Nasaan si Eunice? Walang niya yung batang niya naglayas tas kinuha pa niya yung mga kapatid niya? Ilabas niyo siya. Sigaw ni Marites. Wala siya rito, nakaalis na siya. Huwag kang maalam dito. Sinuntok na Alberto ang binata kaya bumagsak ito sa sahig. Ryle! Agad na tumakbo ang dalaga palapit sa kaibigan na ngayon ay nagdurugo na ang labi. Pinagtitinginan sila ng mga customer at ang iba naman ay naisipan na umalis na lang ng lugar sa takot na madamay. Eunice, anong ginagawa mo? Umalis ka na. Umiling si Eunice at sinamaan niya ng tingin ng ama't ina. Tumayo siya at matapang na hinarap ang mga magulang. Ano bang kailangan niyo, ha? Hanggang dito ba naman nagugulo kayo? Wala na ba kayong hiya? Aba, kami pa ngayon ang walang hiya. Kami ang nagpalaki at nagpalamon sa'yo at sa mga kapatid mo. Tapos kayo pa may ganang umalis ng bahay? Mga wala kayong utang na loob. Kung tinrato niyo lang kami ng tama, hindi kami aalis sa poder niyo. Pero tay, tama na ang ilang taong pagtitiis ko sa inyo. Sa pang-aalipusta, pangmamaliit at pananakit niyo sa amin. Pagod na akong intindihin kayo, Nay. Ni minsan hindi niyo man lang tinanong sa akin kung ano nararamdaman ko. Kung gusto ko ba mag-aral, kung nagkakasakit ba ako, kung sapat ba yung tulog ko. Sa halip na kumustahin niyo ako, naririnig ko lagi sa inyo, Eunice, pahingin pera. Eunice, pambayad ng kuryente at tubig. Eunice, pahingin ng pantaya sa sugal. Ganun ba ang tunay na magulang, ha? Kung hindi kayo guilty, sige. Hihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi nakasagot ang mag-asawa. Umugong ang bulungan ng mga customer. May kanya-kanyang opinyon tungkol sa narinig mula kay Eunice. May isang buwan na ako hindi umuwi sa bahay. May ilang araw na rin hindi umuwi ang mga kapatid ko. Ba't sa tagal na yan hindi nyo kami hinanap? Hindi kayo nag-alala. Sino ngayon? May problema sa atin. Tapos ngayon pupunta kayo dito at pauuwiin nyo kami? Bakit? Dahil wala na maglilinis ng dumi nyo sa bahay? Wala na magluluto? Wala na maglalaban ng damit nyo? Wala na kayong pagkukunan ng pera? Tay, anak nyo kami. Hindi nyo kami alila o ATM card. Sino ba nagsabi anak ka namin, ha? Ano ba? Maya-maya pinalakihan na mata ni Alberto ang asawa. Matapos ang sinabi nito. Napagtanto naman ni Marites kung ano ang sinabi ni Alberto at kung ano lumabas din sa bibig niya. Ano hong sabi niyo? May tinatago ba kayo sa akin? Nang hindi sumagot ang ina, hinawakan ni Eunice ang balikat ni Marites upang humarap ito sa kanya. Ano ba, Nay? Sagutin niyo naman ako. Oo, hindi ka namin tunay na anak ng tatay mo.
Namatay ang tunay naming anak nung pinanganak ko siya. Dahil hindi ko matanggap na namatayan ako, kinuha kita mula sa nursery room. Kala ko magiging masaya ako. Dahil kahit namatay ang anak ko, nagkaroon ng kapalit, pero habang lumalaki ka, mas lalo lang ako nasasaktan dahil alam ko hindi kita tunay na anak. Namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ko. Nanginig ang kamay ni Eunice at hindi siya nakapagsalita. Biglang dumating ang manager ng fast food at pinalabas ito ang mag-asawa. Tila nabingi si Eunice at hindi agad nakapag-react sa mga nangyari. Pinaupo siya ni Ryle sa isang upuan. Saka nito inalog ang balikat niya, ngunit nanatili siyang tulala, habang nag-e-echo lahat ng narinig niya mula kay Marites. Ampo nila ako. Nang medyo mahimasmasan, nagpunta si Eunice sa opisina ng manager dahil gusto raw siya nito makausap. Habang nasa loob ng opisina ang manager niya, biglang dumating si Mateo. Pumasok siya sa restaurant dahil hindi pa lumalabas si Eunice. Naupo siya sa isang bakanting lamesa at tinignan ng relo. Napansin siya ni Ryle kaya naman naupo ito sa bakanting upuan na nasa harapan ni Mateo. Hinihintay mo si Eunice? Yup, who are you? Katrabaho ka ba niya? Nasaan siya? I'm Ryle. Kinuwento ni Ryle ang nangyari. Nakinig naman ng maayos si Mateo at agad sumibol ang pag-aalala sa dalaga. She's been through a lot. She's broken. She needs someone to lean on. At alam ko ako yan. Tumango naman si Ryle sa sinabi ng lalaki. Gusto ko talaga siya eh. Pero alam ko hindi ko kayang ibigay sa kanya yung kasiyahang nararamdaman niya sa'yo. Alagaan mo si Eunice, bro. Huwag mo siyang sasaktan. I will. Sabay silang napalingon sa may hagdan nang bumaba mula roon si Eunice. Tumayo si Mateo at agad nilapitan si Eunice habang si Ryle naman, pinapanood lang ang dalawa. Sa huli, napagpasyahan ni Ryle na pumunta na lang ng locker room. Are you okay? Unti-unting nagangat ng tingin ng dalaga at naiyak na lang. Ampun lang ako. Shh, it's okay. Paulit-ulit na inalo ni Mateo ang dalaga. Sinubukan niya itong pasayahin, gamit ang mga kapatid nito. Pero, nahihirapan pa rin itong tanggapin ang katotohanan. Sumapit ang araw ng anniversary ni Carla at Roy. Kasama sina Simon at Ezekiel, pumunta sila sa bahay ng mag-asawa sakay ng sasakyan ni Mateo. Nang tumigil ang sasakyan, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Eunice. We can just go home if you're not feeling well. Ako na lang magpapaliwanag kina Ninang na masama ang pakiramdam mo. Umiling si Eunice at hinawakan ang kamay ni Mateo, saka siyang umiti ng tipid. Okay na ako, huwag kang mag-alala. Tara na at baka hinihintay na nila tayo. Pagpasok nila sa loob, agad silang sinalubong ng mag-asawa. Tuwang-tuwa naman si Carla na makita si Eunice at agad itong niyakap. Oh, bakit hindi niyo kasama ang lolo mo, Mateo? Ay nako, Ninong, masakit po yung tuhod. Nagpapahinga po muna sa mansyon pero ang sabi ko naman sa kanya, tumawag siya sa akin kung kaya niyang pumunta at susunduin ko siya. Ganun ba? O siya pumasok na kayo at kumain na kayo? Ito ba ang mga kapatid mo, iha? Tanong ni Carla at natutuwang ginulo ang mga buhok ni na Simon at Ezekiel. Opo, tita. Naku, aba, kay gagwapo rin ah. Tara na sa loob, marami akong tsokolate. Binuhat ni Carla si Simon at hinawakan naman niya si Ezekiel gamit ang isang kamay. Maraming bisita ang mag-asawa, ngunit casual lamang ang party. Kahit na may kaya sa buhay, hindi nag-abala pa ang mag-asawa na maghanda ng engranding selebrasyon. Ani Carla kay Eunice, mas pipiliin pa niyang maglaan ng malaking halaga sa chariting pinopondohan nila. At ayun nga, nagpasalamat na ang mag-asawa sa pagdalo ng mga tao sa kanilang selebrasyon. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gilid, magkatabi sina Mateo at Eunice habang may hawak na kopita. Alam mo ba, nagkaanak naman talaga sila. Talaga ba? Ang kwento sa akin ni Mama, nagkaanak sina Ninong at Ninang pero ninakaw. Ninakaw? Nino? Hindi namin alam. Hanggang ngayon hindi pa rin ma-determine kung sino nagnakaw ng baby nila sa nursery na ospital. Pero ang narinig ko mukhang baliw yung babae. Naapektuhan ng pag-iisip dahil namatayan ng sanggol. Di ko lang alam I just heard it. Chismoso ka rin pala, no? Binalik na nila ang atensyon sa mag-asawa na masaya namang bumabati sa mga bisita.
Naging maayos ang daloy ng selebrasyon. Nagkaroon ng kainan, sayawan at kwentuhan. Kahit papaano, nakalimutan ni Eunice ang nangyari sa fast food restaurant. Inabot sila ng gabi roon ngunit ayaw pa rin paalisin ni Carla si Eunice kaya napilitan silang doon na lang magpalipas ng gabi. Tinulungan ni na Eunice at Mateo ang mag-asawa sa paglilinis ng mga ginamit sa selebrasyon. Nako, salamat Eunice at Mateo. Wrong timing kasi ang pagre-resign ng dalawang katulong namin. Wala pa kami nahanap na bago kaya wala akong mautusin ngayon. Wala po yun, Ninang. Hindi naman kami busy. Puntaan ko lang si Ninong sa sala. Tutulungan ko mag-imis ng bote. Tulungan ko na po kayo maghugas ng mga pinggan. Sigurado ka ba, Iha? Kaya ko naman. Opo, sanay na sanay po ako dyan. Ngumiti si Carla at naghugas na rin. Mabuti na lang at nandito ka, napakabait mong bata. Alam mo, minsan naisip ko, siguro kaedad mo lang yung anak ko. Kundi siya kinuha sa amin. Napatingin si Eunice kay Carla. Doon niya nakumpirma ang sinabi ni Mateo kanina tungkol sa naging anak ni na Carla at Roy. Nagsimulang magkwento si Carla at parehong-pareho yun sa kwento ni Mateo kanina. Wala po ba kayo naisip na posibleng gumawa nun sa inyo? Hanggang ngayon po ba wala pa ring lead tungkol sa pagkawala niya? Wala eh. Alam mo kahit suko na yung ibang tao. At sinasabi nila na ipagdasalan lang namin ng tito mo yung kalagayan ng anak namin, hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa. Na balang araw, makakasama namin ang anak namin. Na balang araw, babalik din siya sa piling namin. At mamumuhay kami ng masaya. Kinuha ni Carla ang wallet mula sa bulsa. Saka pinakita kay Eunice ang litrato na tinutukoy nito. Ang sabi nito, yun ang litrato na kuha sa nursery room ng kanilang anak. Ngumiti si Eunice nang makita ang litrato ni Carla habang ang sanggol ay nakapatong sa dibdib niya. Halatang kalalabas ng mula sa sinapupunan. Ngunit nangunot ang noon ni Eunice nang mapansin ang kwintas ni Carla na hawak-hawak ng sanggol gamit ang kanang kamay nito. Kalalabas pa lang niya nagustuhan niya agad ang kwintas ko. Tandang-tanda ko pa noon. Ayaw niya yung bitawan. Kaya sinabi ko sa asawa ko na hayaan na lang ang anak namin na hawakan ang kwintas na yon. Hanggang sa nursery kapit-kapit niya yun. Agad niyang kinuha ang cellphone sa bulsa at saka hinanap ang litrato niya na suot ang kwintas na kagayang-kagaya ng pinakita ni Carla. At tita, ganyan din po kasi yung kwintas ko. Pinakita ni Eunice ang litrato niya sa ginang at pareho silang natahimik. Nagkatinginan silang dalawa, parehong hindi makapaniwala. Sa mo nakuha yan, Iha? Ang sabi po ng mga magulang ko, sila yung nagbigay sa akin ng baby pa lang ako. Pero hindi ko alam kung nagsasabi sila ng totoo. Posible kayang hindi natapos ni Eunice ang sasabihin ng bigla siyang niyakap ni Carla. Ang anak ko. Hindi nakapagsalita si Eunice. Pinipilit niyang iproseso ang lahat na nangyayari. Hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba o totoo ang sinasabi ni Carla na ito ang tunay niyang ina. Dumating sina Troy at Mateo at naabutan ng dalawang nagyayakapan. Bumitaw si Carla sa dalaga at sa kanya hinarap si Troy. Bumalik siya, Troy. Bumalik ang anak natin. Halos mapagtagpi-tagpi ang mga ebidensya. Nagkaroon ng pag-asa mag-asawa na si Eunice ang nawawala nilang anak. Matapos ang araw na yon. Agad nilang inischedule ang DNA test para kay Eunice at na makita ang resulta, nakumpirma nilang anak nga nila ang dalaga. Labis ang galak ng mag-asawa. Maging si Mateo masaya sa nalaman. 1 taon ang nakalipas. Na-engage sina Eunice at Mateo. Masaya si Carla na sa wakas, magiging totoong anak niya na ang binata. Panatag ang loob ng mag-asawa na nasa mabuting kamay ang kanilang anak. Nandito ka lang pala. Umangat ang tingin ni Eunice nang biglang dumating si Mateo. Nakaupo siya sa damuhan habang nakatanaw sa malawak na taniman ng hasyenda. Nag-iisip-isip lang. Maya-maya darating na yung kinuha kong designer ng gown mo. Alam mo, hindi ako makapaniwalang ikakasal na tayong dalawa. Ako rin. And thank you because you said yes. I can't wait to say our vows and have a family. At huwag kang mag-alala.
Sisiguraduhin ko magkakaroon tayo ng tahanang puno ng pagmamahal at saya. I will give you the life that you deserve, my love. I love you so much. I love you too. I always will. Hindi nagtagal, nagpakasal ang dalawa at namuhay ng masagana. Nakiusap si Eunice sa magulang na wag nang sampahan ng kaso sina Marites at Alberto sa ginawa ng mga ito noon at pumayag naman sina Carla at Roy. Ngunit hindi rin nagtagal na kulong sina Marites dahil sa utang at sugal. Kaya naman agad na pinroseso ni na Carla at Roy ang adoption papers para kina Simon at Ezekiel. Sa kasamaang palad, inatake sa puso si Mang Jose. At kagaya ng sinabi nito, minana ni Mateo lahat ng ari-arian na naiwan. Minsan, sa buhay natin, kailangan natin mag-take ng rest. Maaaring maging negatibo o maging positibo ang kalalabasan nito. Ngunit hindi man sigurado ang kahantungan, ang mahalaga, sinubukan mo. Kesa mabuhay ka sa mga what-ifs at pagsisisi. The end.